Yung correlation po nito, makikita nyo na ang layo po ng katawan ng ating victim or cadaver is around only 0.2 meters from the base of the ravine. So kung tinulak ito, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po. No? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. At the same time, yung layo po ng katawan niya doon sa base of the ravine ay nasa 0.2 to 0.8 meters lang po ang layo. So it correlates at it confirms yung possibility at yung napakataas na probability. Nagkaroon po ang nangyari. Okay po. Sir, doon naman sa toxicology report, meron pa tayong isang hinihintay na specimen. Dito po ba malalaman natin kung nakatake siya ng alcohol? Kasi may isa pong mental health expert sinabi na pag uminom ka ng antidepressant, tapos sinamahan mo ng ibang mga factors like yung alcohol, talagang pwedeng may grogginess or dizziness na ma-experience yung patient. So doon po ba natin malalaman kung may iba pang in-intake siya aside from the medicine? Sa literature po ng ating antidepressant drugs, yung citalopram, ay talagang isa sa mga indications is yung nagkakaroon siya ng drowsiness, no? Yung weaknesses. So aside from not drinking alcohol, ay meron din talagang ganong klaseng side effects. Yung ating antipsychotic drugs or yung nainom niyang citalopram.